Simulan na ng blockbuster na paglalakbay ni Kai Sotto sa NBA at ngayon pa lang ay inaabangan na ng buong Pilipinas ang napipintong paglalaro ni Kai sa NBA. Hindi na kasi tanong kung makakapasok ba si Kai sa NBA dahil alam ng lahat kung gaano siya kagaling at ang kanyang skill set ay bihira mong makikita sa isang big man na katulad ni Kai na isang legit 7'3". At ang tanong na lang ay kung kailan makakapasok si Kai sa NBA. It's not a question of will Kai Sotto play in the NBA anymore, but it's more of when. At lahat ng mga nakakakita kay Kai na mga legit NBA experts ay yan ang kanilang paniniwala. So in other words, ay pinapahinog muna nila si Kai at kung ready na siya sa NBA action, ay that's the time na kukunin nila si Kai. At kapag hinog na si Kai, ay siguradong marami na namang mga NBA teams ang hindi makakatulog sa galing na nakita nila sa ating idol. Kahit ako mismo na ilang taon nang nagko-cover sa development ni Kai, ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang isang Kai Sotto is now making headlines around the world. At ngayong July ay ang moment of truth na kung saan merong dalawang pagkakataon si Kai na kumbinsihin ang NBA na karapat-dapat siyang makakuha ng isang guaranteed NBA contract. For sure, ang dami nang hindi naniniwalang makapasok pa si Kai sa NBA. Unang-una, dahil naging undrafted siya. And last year sa NBA Summer League, ay nagka-injury ang kanyang likod. Kahit nga sa FIBA World Cup, ay nahirapan si Kai na makakuha ng playing time. Kaya marami na ang nagdududa if Kai Sotto has what it takes to play in the NBA as the first ever homegrown Pinoy to play in the big league. Pero biglang lumipad si Kai sa Yokohama B. Corsairs at pinahiya niya ang kanyang mga detractors. Kahit ano pa ang sasabihin niyo, ay isa lang ang ultimate goal ni Kai at ito ang makapaglaro sa NBA. Kahit saan man siya dadalhin ng tadhana, ay siguradong sa NBA pa rin ang kanyang bagsak. Siyempre, yan ang pinapangarap ni Kai at araw-araw ay nagpupursige siya upang makamit ang kanyang ultimate dream. Sa murang edad, ay ang dami na niyang mga sacrifices, pero at the same time, ay ang dami na rin niyang mga success na nakuha. Samantala, nakapasok na sa pangunahing Basketball Champions League Asia Tournament ang Pelita Jaya Jakarta matapos talunin ang IBL katunggali ng Prawira Harum Bandung 88-67 sa second round of the qualifiers sa Britama Arena sa Indonesia. Including round 1 action earlier this month in Magnolia, Pelita Jaya is now 5-0 in the BCL Asia qualifiers. Si Justin Brownlee ay nakipag-isa kay kapwa PBA import na si KJ McDaniels upang itulak ang Jakarta sa pangunahing BCL Asia tournament at nakapagtala ng 10 points and 15 points respectively. Nagdagdag din si Brownlee ng 6 rebounds and 3 assists para sa Pelita Jaya, habang si McDaniels ay isang halimaw sa rebound na may pinakamataas na nakuha na 17 rebounds sa laro. At si Hakori McLaughlin ang talagang nanguna sa Jakarta sa kanyang 24 points, habang sina Brandon Chawato at Muhammad Guntara ay nagdagdag ng 10 points bawat isa para sa malakas na suporta mula sa mga local players. Rivals in the Indonesian Basketball League, both Pelita Jaya and Prawira entered Wednesday's clash with 1-0 record in round 2, with the winner taking a sure slot in the BCL Asia. However, any hope of a close duel was quickly shattered by Jakarta, zooming to a quick 29-11 start right in the opening period. Brandon Francis led Prawira sa kanilang talo. At balitang NBA naman, nanganganib ang Los Angeles Lakers matapos natalo sa Game 3 sa home court nito laban sa Denver Nuggets. Matapos ang pagbagsak sa dalawang laro at pagkatalo sa dalawang malapit na laban, bumalik sa kanilang home court ang Los Angeles Lakers at tumanggap sa Denver Nuggets sa Game 3 ng kanilang unang round series. Ang Lakers ay pumasok na naghahanap na tapusin ang kanilang 10 games na sunod-sunod na pagkatalo sa mga kamay ng Denver Nuggets at naghahanap din na maiwasan ang pagbagsak sa 0-3 sa serye. Na obviously,
isang death sentence dahil wala pang kupunan sa NBA ang nakakabalik sa ganitong sitwasyon. Sa huli, yun pa rin ang nangyari dahil hindi pa rin nakasabay ang Lakers sa Nuggets at natalo sila sa score na 112-105. Well, malinaw na masaya itong Lakers sa kanilang pagbabalik sa home court at agad na nakakuha ng mabilis na 8-0 run sa simula dahil sa ilang mga turnovers ng Denver Nuggets at mga transition finish ni LeBron James at Anthony Davis. At itong si Anthony Davis ay agresibo kay Denver Nuggets star na si Nikola Jokic sa unang bahagi para sa 10 points at nakagawa ng dalawang maagang fouls ang dating MVP. At sa kalaunan, nag-focus ang Denver Nuggets at pinaikli nila ang deficit sa 18-13 at pilit na pina-timeout ang Los Angeles Lakers. May magandang sagot naman itong si Rui Hachimura para sa Lakers pagkatapos ng timeout ng isang corner triple at saka naman si Austin Reeves ay sumali sa aksyon sa ilang drive sa basket para ilagay ang kanyang kupunan sa 33-23 to end the first quarter. At si Jamal Murray ay nagsimulang makakuha ng momentum sa simula ng second quarter dahil pinahintulutan ng Los Angeles Lakers ang ilang offensive rebounds. Pero sa pagbalik ni Davis, tumulong siya sa pagpatibay ng depensa at nakascore sa loob para muling makuha ang lamang sa double digits. At si D'Angelo Russell ay nagkaproblema sa malalim na tira para sa kanyang kupunan at ang kanyang mga pagkakamali ay nagbigay daan sa Denver Nuggets para lumabas sa transition. Nagtatapos ng mga easy shots. Pagkatapos itinulak ni Aaron Gordon ang isang buzzer beater, ang lamang ng Lakers ay nabawasan patungo sa 53-49 papasok sa halftime. Hindi nagtagal para sa Denver Nuggets na kunin ang lamang sa simula ng third quarter at nagsimula sila sa isang 9-2 run para pilitin ang isang mabilis na timeout ng Lakers. Nagsimula ng magulo ang Lakers mula roon dahil sa ilang mahalagang turnovers habang si Aaron Gordon ay patuloy na namamayani sa loob at sa offensive glass para palawakin ang lamang ng Denver Nuggets sa 69-61. At sina LeBron James at Anthony Davis ay may magandang tugon pagkatapos ng timeout. Pero hindi ito mahalaga dahil patuloy pa rin ang Nuggets sa kanilang atake. Pumukol ng ilang tres at sumalakay sa offensive glass ng Nuggets at sa dulo ng third quarter, ang Los Angeles Lakers ay naghahabol sa 83-75. Ang mga turnovers ay patuloy na nagbibigay sakit para sa Lakers sa fourth quarter dahil hindi sila kailanman nakakuha ng isang run, lalo na't sina Jamal Murray, Aaron Gordon at Michael Porter Jr. ay patuloy na nakapuntos. James drives to the final seconds. Reeves hoists and hits.